Hello, Aries, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. Oo, na mensahe po ninyo, hesitation. Ayan, meron kayong pag-aalinlangan for some of you sa ngayon. Maybe you are facing a decision at baka nako-confuse kayo kung ano yung gagawin ninyo sa problema, no? Namomroblema kayo about pagde-decision. So maybe there are choices, baka maraming pagpipilian, maraming options, kaya maaaring nalilito kayo, no? Kaya nag-hesitate kayo na alin ba dito, no? Should I take the first one or the second one, or kung anong options ang nandiyan. So, makakatulong sa inyo, Aries, no? If you're going to tune into your intuition. Kasi yung intuition ninyo will always lead you towards the right decision, towards the right path. It will show you the way. Diba? Kung alin yung dapat or kung alin yung best na gagawin ninyo, something like that. So, we have stress. Ayan. So, siguro, ito yung kinaka-stressan ninyo, diba? Kasi hindi ninyo ma-figure out kung alin yung kukunin ninyo, alin yung pipiliin ninyo, alin yung gagawin ninyo. Probably then, baka nape-pressure na kayo, baka may deadline, diba? Yung decision na yan, maybe may deadline kayo dyan, no? Na baka kailangan na ninyong, baka malapit na yung deadline, kailangan na ninyong magdesisyon, kailangan na ninyong gawin, but hanggang ngayon, maybe you still can't figure out, diba? Kung alin dyan yung pipiliin ninyo na option ninyo. Kaya yun, nai-stress kayo, kulang na kayo sa tulog, kulang na kayo sa pahinga, kasi yun, na ano kayo, na nalilito, nai-stress ng bonggang-bongga dito. Kaya maybe may need to do some kind of reflection muna, siguro mas makakatulong din sa inyo if malalaman ninyo kung alin yung kailangan ninyo, 'di ba? What is important dito na key sa pagdedesisyon ninyo, para maisip muna ninyo kung alin ba yung tama ang dapat, 'di ba, na gawin ninyo rito. 'Di ba? Anong mga bagay, no? Anong mga dapat ninyong i-consider sa pagdedesisyon na ito. So siguro makakatulong if you're going to re-evaluate the situation, tignan ninyong maigi, 'di ba? Yung mga options ninyo, alin yung best? Anong makakatulong doon? Anong pwede ninyong gawin, 'di ba? Na makakabuti sa inyong sitwasyon. We have introvert, yan. So, ang iba naman sa inyo dito, focused kayo sa social media, no? Focus kayo sa tawag dito, kakalaro ng inyong cellphone, ng inyong mga iPad, ng inyong mga tablets. So, yun, baka hindi na ninyo nabibigyan ng oras, panahon, atensyon, yung mga mahal ninyo sa buhay, mga tao sa paligid ninyo, 'di ba? Kasi maybe you are focused on kaka-cellphone na lang, no? Even if sa pagtulog, maaaring hindi na kayo nakakapag-usap, no? Quality conversation with your person or mga anak ninyo or mga tao, no? Kasama ninyo sa bahay, kasi focused kayo sa kaka-cellphone. Focused kayo sa online community, no? So this could be a heads up para sa iyo. Baka kasi hindi, alam mo yun, hindi na ninyo naaasikaso yung dapat asikasuhin. 'Di ba? Hindi na kayo nagkakaroon ng quality time together, no, with the family members, kasi busy, 'di ba, sa kaka-cellphone. So what else? We have conflict. Ayan, baka merong away, merong hindi pagkakaintindihan. Baka related ito dito sa di ba? Kaka-cellphone na lang lagi, kaka-online game. Baka meron ng mga bagay na nanineglect kayo. Kaya ito, pwedeng nagagalit sa iyo yung yung person ninyo, nagagalit sa inyo yung mga magulang ninyo. Baka wala na kayong time, no, para sa kanila or sa mga ilang bagay. May mga task siguro kayo sa pamilya na hindi na ninyo nabibigyan ng panahon, ng attention, ng oras. Kaya ayan, no,
may tendency dito na magkaroon na ng away, ng galit kasi hindi na ninyo naaasikaso yung mga bagay na dapat asikasuhin or dapat i-prioritize, no? Pwede rin na work situation ito, baka may hindi kayo pagkakaintindihan with another colleague sa trabaho, no? For whatever reason, hindi kayo siguro nagkakaintindihan, you are not on the same page. So, possible din na may mga ganong sitwasyon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Aries. We have number 85, follow your dreams. Ayan. Gawin ninyo. No? Simulan ninyong mag-take action na towards following your dreams. Sundin ninyo kung ano yung mga pinapangarap ninyo. 'Di ba? Hindi pa huli ang lahat. 'Di ba? Para sundin ninyo or sundan ninyo yung mga pangarap ninyo. Maaari sa ngayon na may mga opportunities around you na. Kaya kayo iniimbitahan dito to follow your dreams kasi maybe opportunities are around you sa ngayon, no? Na magagawa ninyong tuparin mga pangarap ninyo or you can take practical steps ngayon, ano, na makaka-support sa inyo para ma-achieve ninyo yung mga pangarap ninyo. We have compassion, and maybe kailangan ninyo sa ngayon ng compassion or baka kayo, no, yung lalapitan ng mga tao. Baka there are people around you that are needing your help, need your advice, need your presence, no? Kailangan ng inyong tulong in any shape or form, yung ganon, no? Kakailangan lang nila na makikinig sa mga problema nila. Kaya, ayan, no? Baka kayo yung lalapitan ng mga tao sa ngayon. We have physical activity. Ayan. So, this is an invitation para sa iyo to engage in physical activity. Maaring matagal-tagal na kayong hindi man lang nakakapag-exercise, hindi man lang nakakapag-walking, hindi man lang nakakapag-running or jogging. Kung dati ginagawa nyo yan, siguro ngayon nakakaligtaan nyo na because maybe you are too busy with other things. Kaya this is an invitation para sa iyo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.